Bukod sa pinagdaraan ng family issues, inamin ni Jillian Ward na makailang ulit na niyang sinubukan mag-quit sa showbiz. Lahat ng yan nag-ugat sa kanyang anxiety at personal struggles while growing up in the public eye. Ang part 2 ng pagsalang niya sa GMA Integrated News interview sa Chika ni Nelson Canlas. Sa part 1 ng aking interview with Jillian Ward and Michael Sager. Like last year, nag-separate yung parents ko, so... Inamin ng star of the new gen na naghiwalay kamakailan ng kanyang mga magulang at nag-iwan ito ng malaking kalungkutan sa kanya. Para sa mga anak na dumaraan daw sa ganitong sitwasyon, magpakatatag ang payo ni Jill. So I guess, kinailangan ko na lang din po intindihin yung both sides. So, you really have to understand why it's happening. And you have to trust yourself that you can overcome it. And you have to be strong. Pag-amin pa ni Jill. Nagkaroon ng time na merong misunderstanding sa amin ng dad ko, but I really love my papa super. So, I hope you're proud, and I'm proud of you din na na-overcome niyo ni mama kung ano man yung mga pinagdaanan niyo. And kung ano man yung mga tinuro mo sa akin, I will show you na worth it lahat yon. And I will do more than what you expected of me. And I love you. Kung palangiti at masayahin daw siya sa mata ng publiko, kabaliktaran daw ang Jillian na makikita kapag nasa bahay siya. Growing up, sobrang strict ng parents ko. As in OA. Hindi po ako spoiled talaga growing up. I had to earn everything I have. So kung ano po yung meron ako, I worked for it. Even my toys, I worked for it. Yung mga ganun po. So I guess, naging mahirap siya kasi growing up, sobrang strict ng parents ko. Tapos when they separated, medyo binigyan nila ako ng freedom, which is good. Pero naging mahirap po siya for me kasi hindi ko alam saan ako magsa-start, ganyan. Parang I grew up na lahat ng kilos ko, bantay nila. Lahat ng kilos ko po kailangan. Ano talaga? At some point, dinumero yung kilos? Yes, opo. Makailang beses na raw siyang nag-attempt to quit showbiz. Dahil hanggang ngayon daw ay may pinaglalabanan pa siyang anxiety and she's always hard on herself. Do you enjoy the attention? Kasi since 5, lahat ng puntahan mo, mall, palengke, restaurant, lahat kilala ka, lahat gustong buhatin ka, lahat gustong magpa-picture sa'yo. Yes po, na-enjoy ko siya kasi pag meron po nagpapapicture, sobrang saya nila. But sometimes, meron pong isang incident na wake po ng grandfather ko. Tapos umiiyak ako, tapos may gusto makipag-selfie, gano'n. Tapos super bata pa po ko noon, mga 13. Eh, growing up, hindi po ako marunong mag-say ng no. So imagine niyo po, andun yung kabahang ng lolo ko, umiiyak ako, tapos may papaselfie, so parang, sige po. I grew up na hindi po ako marunong mag-no. So somehow, yun po yung natututunan ko ngayon, na kailangan mo rin ng boundaries to protect your emotional, mental health. This year sa primetime naman, magpapaiyak. Hindi ko naman pwedeng iwan yung pamilya ko. Magpapakilig si Jillian at Michael sa pinakabagong rom-com na May Ilonggo Girl. How much I love you. Tila tribute daw ito ni Jill sa kanyang ina na isang Ilongga. Dual role ang gagampanan niya sa serye. Si Tata yung makulit lang siya, very carefree. So masasabi ko po, almost same lang kami, So, ganyan. kumbaga wala kang effort masyado pag si Tata. Sakto lang po, gano'n. Pero po si Venice, nahihirapan po ko. Kasi ano siya, maldita po siya dito. Sobrang seryoso, nananakit siya, gano'n. Lagi siyang galit. So nahihirapan po ako kasi in real life, hindi ako marunong magalit. Actually, pag nagagalit po ako, iniiyak ko siya. Si Michael naman, excited nang i-explore pa ang kanyang karakter bilang Francis na malaki ang similarity sa kanya. For me po, I'd like to say that I'm very driven. If I want something, I really work hard to achieve it. And yeah, si Francis po, he wants to do well in his business. Ako naman, I want to do well in my career. And while minding my family, very important sa amin both. Sa Lunes, January 13 na ang May Ilonggo Girl.
Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa Hollywood naman, maghahatid ng roller coaster of emotions ang 2024 MMFF Best Picture na Green Bones. Papunta na sa Manila International Film Festival ang lead cast nito kahit busy din sa mga upcoming project. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Tubuan ng kabutihan ang taong nagkasala. Bukod sa extended, ang pagpapalabas ng 50th Metro Manila Film Festival Best Picture na Green Bones sa mga sinehan nationwide. Mapapanood din ito sa Manila International Film Festival o MIFF 2025 sa Los Angeles sa Amerika. Kaya naghahanda ng pumunta roon sina MMFF Best Actor Dennis Trillo at Best Supporting Actor Ruru Madrid. Dahil first time sa US, excited si Ruru. Dahil sa pelikula po na Green Bones, parang makakamit ko na yung isang pangarap na yon. At di na rin ako makapaghintay na mapanood po nila ang pelikula na Green Bones. Magkaka-gala night at kikilalanin sa MIFF ang entry ng GMA Pictures, GMA Public Affairs at Brightburn Entertainment. Gayon din ng iba pang 2025 MMFF movies. Dadali natin itong mga films ng Metro Manila Film Fest to Hollywood. Hello, Love Again will also be screened at the Manila International Film Fest. So, since ang Green Bones ang nanalo na Best Picture natin sa MMFF, isa to sa mga highlights. Best moment of his career as an actor. At dream come true na ang touring ni Dennis sa Best Actor win niya para sa Green Bones. Hindi mangyayari yun kundi sa lahat ng mga nanood, sumuporta, naniwala dun sa project. Utang namin yung lahat sa inyo. Salamat po sa lahat ng mga pumunta sa sinehan at gumastos para panoorin tong pelikula namin. Pero masusundan pa ang big screen project ni Dennis with the GMA Picture co-production. This time with his wife and two-time MMFF Best Actress, Jenilyn Mercado. Medyo matagal-tagal na namin na hindi nagagawa na gumawa ng pelikula, siguro more than 10 years na. And ito yung comeback movie namin, kaya natutuwa ako na madaming nakagusto dun sa trailer and madaming na-excite. Si Ruru naman mapapanood muli bilang kapuso prime action hero sa Lolong, Bayani ng Bayan. Para pong lumulutang talaga ako ngayon sa galak. Talagang nakakapagpa-humble sa akin because sabi ko nga, hindi po naging madali yung journey ko. Sana po sa mga nangyayari po sa akin, makapagbigay po ito ng inspirasyon sa mga katulad ko na nangangarap lang. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Mommy Dearest, in real life, sina Camille Prats at Katrina Halili kaya sobrang relate sila sa kanilang role sa bagong afternoon Prime series. Makakasama rin sa serye si Starstruck Ultimate Survivor Shane Sava. Makichika kay Larson Tiago. Pictorial pa lang, kita na ang excitement ng cast ng bagong GMA Afternoon Prime series na Mommy Dearest. Maagang blessing ng 2025 nga raw ito para kina Camille Prats, Katrina Halili at Shane Sava. Excited kaming lahat actually kasi ang tagal na namin inaantay. I'm excited pagdating sa paano ba siya tatanggapin ng mga tao, how will people react to the show, to the roles. So they were kind of surprised to see na may switch ng roles. That's something exciting for Kat and I also. Masaya po ako kasi isa po kami sa mga papalabas po ngayong taon and masaya po yung start ng New Year ko. Dahil parehong nanay, sobrang nakaka-relate sina Camille at Katrina sa Mommy Dearest na tumatalakay sa relasyon ng ina at anak. Si Camille, ipinagmamalaki ang maganda niyang relasyon sa panganay niyang si Nathan na teenager na ngayon. We love watching movies together. He's into a lot of things, so ako na-enjoy ko lang yung small conversations. Tatambay lang ako sa room niya. Hindi namin kailangan mag-usap, but just my presence. I just want him to know that I'm there. And then alam mo, eventually, Tito Lar, he would always look for me. Si Kat naman, super supportive sa unikaihan niyang si Katie na sobrang nahihilig sa pagkanta. Dahil gusto niya, sige na nga anak, kahit
Sa totoo lang, ang hirap kasi parang maghapon ako na dun sa mall show. Para sa kanya, ako na nga lahat, di ba? Ako makeup artist, ako nagbibis sa kanya, ako na lahat-lahat. Bakit nandito tong tablet? Masaya naman si Shane na kasama niya sa Mommy Dearest sina Camille at Kat na pareho raw niyang tinitingala bilang mga aktres. Si Katrina ang mentor ni Shane noon sa Starstruck at si Camille naman ang gumanap bilang ina ni Shane sa Arabella. Noong nagdaang taon, may mabibigat na pagsubok na pinagdaanan si Shane pero kinaya raw niya ito at hindi siya sumuko. At ngayong 2025, mas improved Shane, mas bolder, mas lalong gagalingan. Lalo po akong magte-take ng risk sa iba't ibang mga bagay. Mas lalo po akong hindi matatakot na matuto at subukan yung ibang bagay. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.